si Reynold Aga Cunanan ng RAC Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So ayan mga clods, nandito na tayo. So mahababang akyatin itong gagawin natin ngayon. Dito ulit natin masusubukan yung tuhod natin. So tignan mo yung puno mga ka-idol ay no. Ayun no, ganda ng puno na yun, mga matanda na. Ito yung akyatin namin ngayon no. Ilog muna ngayon, dadaanan. Tapos mamaya bundok na. Ayan o. Tingnan natin yung ilog. Namiss ko na yung Surigao ah. Sa amin ano lang eh. Likod bahay lang namin yung ilog eh. Surigao sa ano namin. Oo. Ito pa ito sa ilog oh. Ito yung ilog mga ka-idol oh. Ayan. Ayan yung puno na sinasabi ko sa inyo eh. No? Ganda oh. Ito yung ilog. Ito yung dadaanan natin ngayon. So tara. Let's go! Ito talaga yung bagsakan. Ano talaga to? Pasyalan. Ah, ito pasyalan to dati. Pag medyo maganda yung tubig, pasyalan talaga yan. Ano yung mga tubig yan galing ano, Rizal? Dito kasi ano galing sa kasi. Galing Rizal siguro dito. Ah, malapit lang pala. Akala ko ano. Ah, bungad pa lang. Akala ko ay farm na agad. May mga ano din dito, mga hipon na ano, yung ano. Yung malalaki sipit. Pagpasensyahan nyo na ako mga ka-idol ha. Kung mahingal yung ano natin, hihingal na talaga ako. Kasi nilakad natin. Nakakapagod mo. Ayan. Bakit pala nagbaon tayo ng tubig? Wala tayong baon tubig. Tayo na-inform. Kahingal. Nagbata tayo. Ibang level lang ginagawa talaga ng Team Southbong eh, no? Wala nang masabi sa hingal ko. Kaya yung farm nyo, akyatin din. Alay lakad tayo dito. Paus dong. Gala ko. Good morning. Grabe. Good morning pa lang pero napakataas na sikat ng araw. So ayun na mga ka-idol. Ayun naman. So nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte. Hindi tayo ngayon napalayo ah. So medyo malapit-lapit lang sa area natin to. Nandito lang pala tayo ngayon sa RAC Game Farm. Dito sa San Jose. Yun, nakita nyo naman yung intro natin kanina kung gaano katindi ang akyatin. So ayun na nga mga ka-idol, bakit tayo nandito syempre. Alam niyo na mga ka-idol, magbablog ulit tayo, mag-interview. Tapos isi-showcase natin yung mga manok dito sa RAC Game Farm. So bago natin umpisahan, palambing muna mga ka-idol, pa-subscribe naman ng ating channel yan. Kuya Bok sa Facebook natin, Daphne Dukila yan mga ka-idol. Tara, let's go. At umpisa na natin to mga ka-idol, hindi na natin patatagal dahil napas sobrang init na. Let's go! At syempre, hindi tayo nag-iisa.
may mga kasama tayo. Ang Team Pausbong, syempre, hindi mawawala yan. Uunahin muna natin kay, sino ba unahin natin dito? Sino ba yung pogi dyan? Sino ba? Ito, nagsalamin. Ito, nagsalamin. Ito. At syempre, si Win Castro. Yan. Geng. Yo! Win Castro here, man. Yan. Ow! At syempre, nandito si Brother Kigi. At syempre, si Yams TV. Hindi mawawala yan. Nag-iisang dalaga sa Team Pausbong. At syempre, si Kuya Ricky. Meow. Hindi, bago sa meow sa atin. Galit talaga. At ayun na mga ka-idol, let's go! Farm tour muna o interview? Interview muna. So, let's go! Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong! Farm mo, kwento mo. So for this episode mga kayami, andito po tayo ngayon sa RAC Game Farm na matatagpuan po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Siyempre, kasama pa rin natin ang buong Team Pausbong. So umpisahan natin, kuya. Siyempre, Win Castro TV at siyempre may Win Castro pati. Abangan nyo yung mga susunod nating mga YouTube channel din kasi kailangan natin ng maraming bala. At syempre, Kuya Bok and Daphne Duquila sa ating Facebook. Yung dalawang channel natin, Kuya Bok din, ang isa ay Vlog Moto. At syempre, susunod natin si Kuya Ricky. Ayun, Rancy Vlog po. Rancy Vlog sa YouTube. Rancy Vlog 2.0 pala sa YouTube at sa Rancy Vlog sa page. Ayan, don't forget to subscribe my channel. And siyempre, yung katabi ko ngayon ay si... It's your boy Kigi. Ako nga pala si Kigi sa Facebook. At dalawang Facebook account ko, Kigi Prosper at Kigi Alianza. So, please follow me. And also on my YouTube channel na bago lang, it's Kigi TV. At syempre, nandito tayo ngayon sa RAC Game Farm na pagmamayari ni Sir Reynold. Ang co-host natin ngayon, grabe, walang iba kundi si... Ako si Reynold Cunana ng RAC Game Farm ng Paradise 3, San Jose del Monte, Bulacan. Bilang panimula, syempre, gasgas na to, pero kailangan pa rin talaga to sa farm history kasi para kailangan malaman natin kung ano ba history ng farm. Hindi, kasi saka pare, ang layunin ng Team Pausbong kasi is ipakilala natin yung mga farm na napupuntahan natin na alam naman natin kasi pare, iba-iba ang kwento ng bawat farm. True. Tama. Kung paano sila nag-umpisa, di ba? Oo. So, kaya ang mahiwagang tanong ay, boss, paano ba nag-umpisa ang RAC Game Farm? Yun. Actually, bata pa lang din ako. Ang ginagawa ko kasi, dun sa taga Pampanga kasi ako Ay, yung bata ako yung taga-bantay dati ng kulungan ng mga manok niya. Siyempre, bata pa lang ako, simulan pa lang nun, parang nainganyo na akong mag-alaga ng manok. Binigyan niya ako ng manok. Parang yun pa lang, since pa lang yun, parang manok na yata talaga yung gusto kong tahakin. Pero nagtrabaho pa rin naman ako nung mga 20 years old. Tapos siguro nung time na nag-asawa na ako, tapos sabi ko, ito na yata yung tatahakin kong negosyo. Kasi yung negosyo ko ngayon is poultry supply. May poultry supply ako dun sa lugar namin, sa may Amparo. May mga ilang branches na rin kami. So, ang ginawa ko, total, yung negosyo ko, malapit din sa manok. Kaya, pinursig ko na rin talagang magmanok na magtutok na talaga sa farm. Yun na talaga yung yun talaga yung parang nasa puso ko na talaga. Kumbaga, parang pag walang manok, parang hindi na ako mapakali, parang ganun. Parang pag walang tumitalaw. Parang hinahanap na ng ano ko parang ganun Parang yun ang naging sistema na ng ano ko. Pero hindi naman tayo lumang sa sabong. Ang atin naman is negosyo lang. Negosyo lang tayo dito sa farm. Bago ka nahilig niya, syempre nag-umpisa yan sa puro himas. Hindi himas na baka iba yun. Himas sa manok. Kaya totoo yung sinabi ni Kuya Ricky kanina na pag hinimas-himas yung manok, na ma-addict ka daw, may parang kakaibang Na hindi mo napapansin siya, na galaw ka ng galaw. Gusto mo na rin. Yun talaga number one to, syempre. Pag wala kang hinihimas, parang malungkot ka rin na.
Wala tayong inibos na manok. Parang... Bakit ba iniisip nyo, ha? O kayo ha? Kasi may farm dito, yung sa bahay ko, meron din naman ng manok doon. Kumbaga parang... Pag di ako nakakakit dito sa farm, may manok pa rin ako sa bahay na... Pinakapit niya. Yun na yung talaga pinakaalaga mo na talaga. Paborito mo ba na gano'n na tignan lagi sa pag-umaga, gano'n lang. Pero yung nandoon, mga pang ano mo lang yung basta mga pang breeding. Breeding materials yun. So, Mga ano dito, pambenta. Nandito lang. Dito lahat ng selection. Oo, dito na selection. Kasi dito pupunta yung mga buyers natin mga bumibili. Kahit medyo nakita nyo naman, direkto. Talagang sabi ko nga sa'yo, kung sa manok, walang imposible. Totoo yan. Pupunta ng buyer kahit na pag alam nila Kahit nasa sulok. pag alam nilang maayos yung manok mo, syempre sasadyain talaga. Alam mo ba pare? Napansin ko sa lahat ng buyer mo, worth it. Talagang mamahalin talaga nila. Pagpunta mo, talagang bago makuha yung magandang manok nila, Oo naman. tatahakin mo nila yung mula ilog, bundok. Oo. Di ba? Ang bakit? Pero pag nakakit ka naman, worth it na. Yun naman talaga. Ang sarap na ng pakiramdam. Nakikita mo na yung mga gandang manok na Talagang paradise talaga. Paradise. Kaya Yun paradise tree. Oo. Tama. Kaya siya Paradise Tree, no? So yung RAC, ano ba meaning yung RAC? Yung RAC na naman yung napansin yung initial ko yun yung RAC, yung Reynold Aga Kunanan. Doon ko na lang kinuha yung game farm kasi ayoko naman ng gawin pang masyadong malalim pa, komplikado. Initial na lang. Yun na lang. Yun na lang din ang ginamit kong pangalan ko. Matanong ko lang po pala, boss. Ano nga po pala yung mga bloodline po ng mga manok niyo po? Dito naman meron tayong base na lemon, same time butcher, yung mga calidom. Siyempre yung mga lemon natin, galing din to sa kumpare natin na si Erickson Laurenta ng Aga Game Farm. Kasi Shout out. shoutout kay parang Eric, siyempre salamat tayo at na sinisharean tayo ng mga materyales kasi kumbaga sabi nga niya, mag-aalaga ka na naman, ayusin na natin. Kasi sayang yung panahon, sayang yung gastos. Kaya pasalamat din ako kay parang Erickson na binigyan niya tayo ng materyales na maganda at maayos. Tsaka pare, alam ko meron ka pa isang kaibigan na malupit din Na sikat din Shoutout kay Ross Periols ng Rap Game Farm. Yun. Kalbo rin to Kaya ako nagpakalbo. Basta kalbo, malupit. Yan. Kaibigan natin yung mga yan. May tanong lang ako pare. Siyempre, kanina nakwento mo nga, nagsimula ka sa Cock House no? Sa Bantay ka Cock ng House, Cock House. Meron bang mga instance, tanong ko rin sa mga followers at viewers natin may napansin ba kayo na yung pitik ba? May mga pitik yung parang gabutil na bigas ipipitik sa manok. Yun yung dahilan kaya kung bakit kanya pinagbabantay ng kakaos Para syempre, mababantayan mo yung manok na hindi basta-basta makakapasok yung outsider. Syempre, yun yung iniiwasan yung paglalason, mga ganun. Hindi na mawala yan. Kayo ba mga followers namin, nangyari na ba sa inyo to na may nangyaring ganyan, na biglang nangina yung manok nyo? Kasi kailangan talaga sa kakaos meron talaga nagbabantay. Hindi pwedeng iwan. Dahil pag iniwanan mo yan, o kung kulob man yan, may mga magagaling pa rin talaga kahit nakatukulob na Nakakalusot pa. So, ayun nga, tanong ko lang sa inyo. So, comment lang kayo guys kung nangyari na rin ba sa inyo yan? Comment below. Yun. So, nabanggit mo yung mga linyada natin, ano mga baseline na pinopropagate nyo dito sa farm nyo po? Yun, kasi hindi naman kasi ako maraming bloodlines na ginagamit Kasi kung ano lang yung pinaka-specific na tayo, yun na lang din yung kumbaga i-maintain mo. Kasi mahirap na mag-experiment cross dito, cross doon. Hindi mo pa alam kung talaga yun yung ba't di ka na lang dun mag-focus ng bloodlines. Tama. Kaya kasi may pag magtatanong ang buyer, boss, anong bloodlines ito? Kumbaga parang titingnan mo yung record mo kung anong bloodlines yan. Hindi katulad pag example, pag tinuro niya yung manok, kung anong gusto niya, lemon yan, boss. Butcher yan, cross to lemon to butcher. Ganun lang naman ang pinaka natin. Ay, kumbaga mas maganda yung ilan lang ang bloodline mo. Para sa akin lang hindi naman Hindi kasi iba naman. Kanya-kanya naman talagang kagulo, di ba? Iba-iba. Kanya-kanya naman yan Kumbaga parang kung ano nakasanayan ko na, yun na yung talagang ko Sa ngayon, boss, ilang heads ngayon yung mga nandito ngayon? Yung kompleto naman tayo ng series ng early bird, local, national. Then, konting late born. Mga specific heads natin is 500 na stag. Bukod ba yun dun sa
Amparo sa Yung sa Amparo naman, konti lang naman yun. Mga 15 heads lang naman na materialis. madami-dami na rin yun. Oo, ganun lang naman. So, ibig sabihin, malaki-laki rin yung ano doon sa Amparo. Oo, yun yung malapit lang sa bahay namin. Parang may garahe din naman malaki-laki doon. Andun din kasi yung breeding ko eh. Kasi para nakikita ko rin yung breeding namin kung maganda yung itlog, maganda yung flow ng supply ng itlog nila. Ano ka rin ba nagkakaling ka rin ng mga... Oo naman, normal yun. Normal yun. Ano may maliit pa lang, sisiw pa lang? Yeah, number one, sisiw pa lang. Na yung sample sa markings, kung hindi naman din talaga, ano yung markings, kung lalo kung babae. Kasi marami naman tayong babaeng inahin na nagagamit, kaya kalas na kagad yan. Kasi kaysa pakainin mo pa, magastos pa. Sayang lang. Tsaka yung number one talaga sa isang pan, dapat may quality nga. Nagkakal ka talaga. Hindi ka pwedeng paborito mo to, gusto mo to. Ikaw rin kawawa, may-ari din ng kawawa. Durog ka rin sa gastos. Ano yun, yung kaling ba pwede mo rin i-out yun sa mga nag-hunt ng mga... Oo naman, pwede naman ibenta yun. Kasi yung iba nga nagbebenta ng day old eh. Hindi mo pa nga alam kung good yun o hindi. Di ba? Insure call talaga. Kung gusto mo talagang day old, bibili ka sa bibili ka na lang sa day old. Yung talagang kilalang breeder na talagang may napatunayan na. Magkano naman yung mga in-out natin, Idol? Yung out ko rito sa studs ko is 6,000. 6 months na namibitaw na siya. 6,000. Yung mga crosses, magkano naman? Bastag na yung 6,000 na yun. Yung trio natin is 35,000. Ano yung bentahan ng mga pang-brood? Yun, mga pure natin. Yung trio natin. 35,000 yung out ko sa trio. Yun nga pinagtataka ko, bakit masyadong mas mahal ang trio kumpara doon sa ano? Kasi pagdating sa pure, medyo minsan medyo pa nga yung salitang pure eh. Kumbaga pa. Pinagdidibatehan pa lang. Talagang may pure. Debate pa yung pure na yan eh. Pero siyempre, nasa breeder kasi yan. Alam kasi ng breeder na yung ibibigay sa'yo, quality na. Kasi, hindi niya pwede sabihin, hindi mo ibibigay sa kanya yung hindi quality kasi pag nag-anak yan, ikaw babalikan yan eh. Boss, ba't naman ganito binigay mo? Ba't? Tama naman yung binigay kong pera, pero bakit ganyan naman ganyan, diba? Kumbaga, pag sample, minsan may mga bayar tayo sa ibang lugar na malayo, Samar o ano. Tawag lang yan. Tiwala lang yan eh. Boss, pabili akong trio, ganito, ganyan. Di, padala mo sa kanya. Pag dumating sa kanya, syempre, tawagan mo agad. Boss, kumusta yung dumating sa'yo? Okay ba? Pasado ba sa'yo? Ganyan. Actually, okay naman sa kanila lahat. Wala namang bumabalik na negative feedback. Actually, nung time sa expo kay paring Erickson, di ba? Lahat naman ng bumabalik na buyer sa amin dun sa booth namin, tinatanong namin, ano boss, kumusta yung maganda yung feedback. Lagi kayong ubos doon, lagi kayong sold out, no? Yun, so... Hanggang Cebu, ubos eh. Para sa kalang ng ating mga viewers, sumasali pala po kayo sa expo. Si kumpare ko po, si Erickson Laurente ng Ada Game Farm. Sinusuportahan po namin siya sa booth niya. Ayan. Tuwing expo, hanapin nyo si RAC Game Farm. Makikita nyo si Reynold dun sa Ada Game Farm. Magkasama sila. Combine sila halos lagi, di ba? Magkasama naman. Body, Kaya dito sa RAC Game Farm is honest to goodness po ang kanilang quality service ng mga manok. Grabe, kung gusto nyo subukan, why not? I-message nyo lang po ang RAC Game Farm. May page ba tayo nito? Para sa Facebook kaya? Meron naman tayong page na RAC Game Farm. Ito yun, no? Sa baba. Dito, based sa inyong experience dito, sir, may struggle na ba kayong nadaanan ng farm na to? Actually, wala pa naman kaming struggle. Ang pinaka-struggle lang din namin talaga yung pag-deliver ng mga feeds eh. Yun lang. Yung pagbubuhat ng feeds. Siyempre, nakita nyo na, experience nyo. Ganda, saya kaya. Wala pa kayong bit-bit, hiningal na kayo. Paano pa kaya kung may bit-bit kang 50 kilos? Pinaka-struggle na. 50 kilos na feeds. Diba? Yun yung pinaka-struggle talaga na mahirap talaga. Para kang may angkas-angkas. Kaya pag binisita nila to, talagang tatatak talaga eh. Oo, talagang hindi makakalimutan. Hingal ka pakyat, pagdating mo dito, hinga ka ng malalim. Ay, ang sarap pala. Meron po kayong pwedeng i-share sa ating mga viewers na kakaibang technique para po sa pagkukondisyon ng mga manok ninyo.
Kakaibang technique pagkakondisyon? naman kanya-kanya naman kasi tayo ng diskarte sa pagkukondisyon Kabi iba-iba kasing gamot na ginagamit, iba-iba kasing branded na ginagamit. Kasi kami, kung anong nakasanayan namin dun sa pointing na ginagamit namin at sa conditioning na ginagamit namin, dun lang kami nag-stick. Wala kaming, hindi ko naman sinasabi na maganda, hindi maganda yung ganong sitwasyon. Kung ano nakasanayan mo na pagkukondisyon, dun na lang siguro ako. Para sa akin Kasi ang pagkukondisyon naman hindi naman stock knowledge lang yan Continuous knowledge naman yan na kung ano yung nakakabuti sa manok mo, yun ang gawin mo. Ano nga pala pare? Kasi marami rin tayong mga followers na gustong mag-try o sumubok na magkaroon ng farm. Ano bang maganda mong may advice sa kanila about sa pagsisimula ng farm? Sa akin naman yung pagpa-farm, number 1, madali ang magparami. Madaling magparami kasi itlog lang na itlog yan kung kaya mo itlog. Kaya lang, para sa akin naman, alagaan mo lang kung anong kaya mo. Kung anong kaya mong alagaan at kung kaya ng bulsa mo. Live with your means. Kasi magpaparami ka tapos hindi mo rin siya masusuplayan ng maayos. Kumbaga sa pamilya. Kumbaga sa pamilya, may family planning siya. Yun ang number 1 doon. Number 1 doon. Kasi kung nagparami ka nga tapos di ka naman nakakabenta, kawawa ka. At the same time, kasi sa farm, hindi lang naman ikaw kasi may tao ka May tao ka rin. May pinapasahod ka, may pinapakain ka. Para kang may pamilya rito Dito sa isang farm, para kang may sariling isang pamilyang binubuhay. Pamilyang labas. Pero legal. Pamilya na dapat inaalagaan mo rin. Hindi lang manok ang inaalagaan mo. Siyempre, yung tao mo rin, siyempre. Kung ano pangangailangan nila. Oo. So ayun mga ka-idol, habang break time, yan, itutur niya tayo sa mga kanyang mga linyada, tsaka yung sa range area. Yan, ipapakita niya lahat yan. So habang babalik din tayo mamaya sa pag-interview. Kaya tara, let's go! So, dito tayo ngayon sa farm ni paring Reynald Aga Cunanan sa RAC Game Farm at itutur niya tayo dito sa ano man tawag natin dito pare sa mga Ito yung hardening pen natin na 3x3. Dito natin nilalagay yung mga bagong galing sa range. Nilalagay muna natin dito. Nilalagyan muna natin sila ng 1/4 na cord para masanay sila. Pagdating sa talian, hindi na sila palipad-lipad or parang hindi sila mamilay. Parang kilala ko tong gauge na to Itong gauge na to, galing to sa CY Polynet. Ayun. Galing kay parang Kigi. Ayun sa atin pala to pare. Ayan, nakita nyo naman po yung pagkaka-arrange. Ganda. Pagkaka-arrange nung 3x3 natin. Ayan. So, kung gusto nila makakuha ng idea, dito lang yan sa RAC Game Farm. Ang ganda ng idea nila. So, yung hardening nila na cage na in-order nila sa atin, so nilagyan nila ng sunshade para ma-shadean yung mga init ng araw para hindi mag-init sa katawan ng mga alaga natin, mga student. Yan. So pare, explore mo naman kami dito sa sa mga bloodlines na nandito. Parang ang ganda ng mga bulik na to. Andito yung natin, dito natin nilalagay yung mga kinukondisyon natin, siniselect natin. Na dito yung area sa taas. Para napipili natin yung mga ayos, mga ganda. Ito yung mga kinds of natin, mga bloodlines natin, yung mga dome. Calidome na yellow legs. Ito ay kinurosa natin sa lemon. Kaya nag-yellow legs siya. Kaya ang kadalasan kasing calidome natin is green legs. Ito naman yung mga perfection roundhead natin. Oo, yan ang perfection roundhead natin. Wow. Grabe. Talagang authentic, ang ganda. Sukat pa lang. Yan naman yung mga basic bloodlines natin dito. Ito yung tulad dito, straight comb na to, ito yung mga lemons natin. Ayan. Ano yung mga ability ng lemons na to? Sir? Ability ng mga lemons? Yung lemons na number 1 sa cat. Yun ang pinaka-basic talagang ability ng lemons natin. Magaling sila sa cat. Yung angat pa lang nila, angat sarado na sila. Yun ang pinaka-natin. Yun ang kinukuha natin sa bloodlines na yun. Tsaka sa utak, kompleto. Halos ang lemon Kaya nga sumikat yan ng mga panahon na yun Yung mga, ano ba to? 80s ba to? 70s, mga ganun. Lemon ang sumikat nun. Sila paeng ni Pomse. Sila paeng. Oo, yan. Ang pinaka-unang nagdala ng mga lemons dito. Yan, sila yung nagpakilala ng Lemon Guapo. Yan, Lemon Guapo. Yung lemon lang, lemon.
Ito yung mga ano natin, yung mga SBR. SB. Cross sa lemons. Nakakross sa lemon. Lemons black na ang tawag namin dyan. Kaya, nakita mo naman yung paa is medyo dirty fit na siya. Dito yung ano natin, mga baby calidome natin na yan yung mga green legs na calidome. Tulad nun. Grabe, ang ganda. Solid. Calidome. So kung kayo guys gusto nyo ng mga ganitong klase ng materyales, mga estudyante like lemons, roundheads, and Butcher. ito butcher, yan meron dito sa Calidome. RAC Game Farm, and also yung Mga domes. domes and SBR natin dito meron pala, no? Meron tayong mga blacks. Yun. Tsaka meron tayong mga ilang white. Siyempre, di naman natin mawala yung mga off-color sa farm. Siyempre, kailangan din natin ng mga puti para masanay din yung mga manok natin sa mga puti. Anong linya? White lemon din po yan. White lemon. Galing din kay sa Ada Game Farm na. Ayun. White lemon din, no? Mm-mm. Para dito para itong mga pure natin dito. Magkano ang ano natin dito? Pasa break Dito pa ang naman tawag. sa trio natin na binibenta nating pure is 35,000. Trio na yon. Sa mga stag naman natin is 6,000 po. Ayun. So 6,000. Pero pagka gusto nila pumili lang ng isa, mga ganun, dalawa, mga Wala namang problema. Basta umakyat sila dito sa farm. ayun. So guys, ano pa inaantay nyo? Umakyat na kayo dito na ma-experience nyo ang ganda at maganda sariwang hangin dito sa taas. Okay? Pero syempre, hindi mo naman ma-experience yung ganda at sariwa pag hindi ka dumaan sa hirap. Syempre, Yo. pagdadaanan mo yan. Ayan. So guys, inaimbitahan namin kayo dito sa RAC Game Farm ni paring Reynold Aga Kunanan. Kaya nyo pa? Kaya? Kaya mo ba? Tayin ko kayo dito. Tara. Boss, nag-out ka rin ng mga ng mga used bullet. Oo naman, nag-out din naman tayo ng mga nagamit nating pullets para ma-share natin din sa mga gusto rin mag-breed. At the same time, mas maganda yung nagamit na. Kasi alam mo na yung ginamit na-prove na yun ang ginamit nila na pang provide ng mga stags na mga ganda. Yeah, magkano naman ang mga used bullet natin? Yung mga used pullets natin is 7,000. 7,000, 7,000 yes. 7,000 yung mga used pullets natin. Pagdating naman sa tao, boss, paano nyo i-handle yung mga tao nyo na para hindi kayo lakuhin, hindi kayo nakawan? Kasi Hindi, syempre naman, number one dun yung tiwala. Number one kasi di mawawala yung tiwala. Example, syempre, hindi lang pwedeng, tulad nga sabi ko sa inyo, hindi lang manok ang kailangan mong alagaan. Number one, alagaan mo rin yung tao. So may pangangailangan yung tao at kulang ng supply mo tao. Sample, may pangangailangan sila na hindi mo bigay. Kailangan open ka rin sa kanila. Time to time, nag-uusap kayo. May meeting kayong grupo. Kasi di pwedeng, ay okay yung manok. Paano yung tao, di naman pala okay. Kung may pinagdadaanan pala siyang problema. Dapat yung communication sa tao, di naman Open pa rin talaga. Galing. Hindi ka pwede, like example, yung mga tao, mga binata. Di ba? Di pwedeng, okay na yan, mga ganyan. Pakainin mo lang sila, masaya na sila, hindi pwedeng ganun. May pangangailangan din yung Lahat, kabilang. for example, dapat kumakain kayo sabay-sabay, mag-usap kayo kung ano problema, okay ba tayo dito sa farm. Dapat ganun. Kaya nung time na, kasi nakita nyo naman yung sitwasyon ko, mataas. Minsan nabubuhat na yung feeds. Sabi ko, konting Yun test lang, lang. Kasi sacrifice na yun, no? pag wala yung nag-aakot ng kabayo, yung sila magbubuhat, no choice sila. Siyempre, kumbaga parang ibalik mo din sa kanila yung pagod nila. For example, nakabenta. Siyempre, bibigyan mo rin sila ng Yun, tama. porsyento nila para hindi tayo, hindi sumuma ang load nila na si boss lang yata ang kumikita, tayo hindi kumikita. Oo, yung ganun. Kumbaga, papakita mo sa kanila yung yung mga pagbabago. Dapat open ka. For example, ito yung nabenta natin, 10 piraso, 20 piraso, 30 piraso. Kung ano yung dapat para sa kanila, Ibigay mo. natin. Tama. Hindi pwedeng nakuha mo na yung pera tapos bukas na lang sa inyo. Hindi na pwedeng ganun. Kasi yan, nag-effort yan na gumising ng maaga, magpakain, sa tanghaling tapat, magpapalit ng tubig. Ikaw, di mo natin kayang gawin yun eh. Di ba? Dapat considered mo lahat ng mga yon. Pagdating naman sa conditioning ng mga manok bago isabak sa gitnaan, paano nyo kinokondisyon yung mga manok nyo?
Sa amin kami kasi yung daily routine namin, yung handler kasi namin, kumbaga parang siya na talaga yung binibigyan ko ng desisyon sa mga manok eh. Kumbaga, kasi kumbaga yun yung porte niya eh. Ginaguide ko na lang sila or tinitignan ko na lang yung manok, kung maganda yung galaw, kung nasa pointing na sila. Yun na lang ang naitutulong ko sa kanila. Tsaka siyempre, pagdating ng 21 days, nakikita mo dito, maakat ka sa sparring, nakakapag-select kayo ng maayos. Kasi, una kong tatanungin kung ano selection niya, kung ano yung napili niya. Tapos, doon din ako magbe-base doon sa napili niya na kung okay pa, na mas okay pa sa akin, di ba? Kaya, kasi ito, ano yun eh, kumbaga parang hindi lang effort niya, hindi ko lang effort. Tapos, ano kami, kumbaga parang team kami eh. Combine, no? Hindi kasi pwedeng magkontrahan kayo eh. Na, gusto ko to, pasok mo to, ayaw niya pala. Pagdating ng pointing, hindi ayaw ko to eh. Kasi, paano pag na-disgrace? Doon na yung mag-uumpisa yung sisihan. Boss, hindi ko to gusto. Kapag di ba? Kumbaga parang dapat meron kayong pag-uusap na dapat parehas kayong parehas kayong yung opinion nyo parehas. Kung tama ba to or Tatali. konting diferensya lang, okay na. Di ba? Kaysa magsisiyan kayo sa uli, no? Din naman yung conditioning method na sinasabi natin. Sabi nga natin, kanya-kanya condition yan eh. Pagka-condition yan eh. So guys, eto nga pala, dito tayo ngayon sa RAC Game Farm. Grabe, sobrang sulit nito. At huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe, mag-follow sa Team Postbong. At especially ngayon, sa co-host natin na si Sir Reynold Aga Cunanan. At sa kanyang RAC Game Farm. Sobrang sulit dito, pare. Bisitahin nyo. Pakita rin natin dito yung page ni Bossing, numero na ipapakita natin. At syempre, o nga pala, may announcement tayo ulit pa. Yun, announcement. Every vlog i-announce na natin to na ang Team Pausbong ay nagbibenta na ng bonggang-bongga. Di ba? Nagbibenta na tayo ng paring Daphne. Meron tayong mga galvanized cage, mga 3x3, 4x4, tsaka may lambat, incubator, at ano pa. At syempre kapag nag-avail kayo na mahigit sa 10, may possible na ma-vlog namin ang farm nyo o maging backyard man yan. Kami pa magdi-deliver. Kami ang magdi-deliver at iba-vlog namin ang farm at backyard nyo. Kaya mag-avail na kayo. Sa mga viewers natin dyan, sa mga kung may gusto kayong itanong sa mga farm owner na bibisitahin namin sa susunod, pwede nyong i-comment kung ano pa yung mga gusto nyong itanong. Dahil minsan lang, Team Postbong ay nabablanko na. Totoo yan, totoo. Di ba? Saka mas maganda kasi pare, mas gusto natin na may interaction yung mga viewers. kaibigan natin. Na pwede silang magtanong, tapos ilalagay natin sa taas kung ano yung mga tanong nila, ipapasagot natin sa mga farm owner natin. Kasi siyempre sila yung mga biyasa dyan eh. At kung sino man yun na nagtanong, doon sa comment section, babanggitin namin. Shoutout sa'yo. Pwede rin kayo magpa-shoutout. Comment down below lang. Kasi minsan, may gustong itanong may gustong iparating yung mga viewers natin na gusto nilang malaman kung paano yung ganito, hindi naman natin nakukompleto yung mga tanong natin. Kaya, kung anong gusto nyo sabihin, i-comment nyo lang sa comment section ng aming mga YouTube channel, yan. O kaya bisitahin nyo rin syempre yung mga Facebook namin, yan. Pwede rin kayo mag-message sa amin, mag-PM.